Ano ba yan? Isang malaking kalokohan. Sino namang matinong tao ang dadampot sa basurang tinapon ko na? Sa isang marangyang hotel lounge sa Makati, kung saan maririnig ang mahinahon at eleganteng musikang klasikal, isang malakas at bastos na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, ang buong paligid ay nanigas. Ang masayang kuwentuhan ng ibang mga bisita ay biglang natigil, pati na ang mahinang kalansing ng mga tasa ng tsaa ay nawala. Lahat ng mata, puno ng pagkasuklam at pagtataka, ay napabaling sa aming direksyon. Ngunit ang may-ari ng boses, isang lalaki na walang pakialam sa tingin ng iba, ay nakatayo sa harap ko na may isang bastos na ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang aking dating asawa, si Paulo. 7 taon na ang nakalipas mula nang lokohin niya ako at palayasin sa aming bahay na walang-wala. Ngayon, kinukutya niya ako at minamaliit ang aking bagong kasintahan na nakaupo sa tabi ko. Subalit sa mga sandaling iyon, walang kamalay-malay si Paulo. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang maliit na pride at kasalukuyang posisyon ay madudurog sa pamamagitan ng isang business card na iaabot ng lalaking mahinahon sa kanyang harapan. Ang simula ng lahat ng ito ay 10 minuto lamang ang nakalipas. Sa isang bintana ng hotel kung saan pumapasok ang malambot na sinag ng araw, ako, si Amelia, 48 taong gulang, ay masayang nagtsatsaa kasama ang aking kasintahan na si Ricardo, 55 taong gulang. Amelia, itong cake na ito ay limited edition ngayong season. Tiyak na magugustuhan mo ang lasa nito. Gusto mong tikman? Sabi ni Ricardo, habang dahan-dahang naglalagay ng isang piraso sa aking platito, na may ngiti sa kanyang mga mata. Salamat, Ricardo. Naku, napakasarap nga. Minsan, hindi ko maiwasang isipin kung karapat-dapat ba ako sa ganitong katahimikan at kaligayahan. Ano ka ba? Ito ay gantimpala sa lahat ng iyong pinaghirapan sa buhay. Mula ngayon, ako na ang bahalang laging magpangiti sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Ang kanyang mga salitang puno ng init at pag-aaruga ay nagpaluha sa akin. 7 taon na ang nakalipas. Literal na nasa pinakamababang punto ako ng aking buhay. Ang dati kong asawa, si Paulo, ay bigla na lang nagsabing, "Sawang-sawa na ako sa isang babaeng tulad mo, manang at walang alam. Mayroon na akong ibang babae na mas maganda at bagay sa akin. Basta na lang niya akong hiniwalayan." Pinalayas niya ako sa bahay, nadala lamang ang iilang personal na gamit. Ang mga sumunod na araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Nagkaroon ako ng maraming part-time na trabaho, at araw-araw ay parang impyerno. Sa gitna ng aking paghihirap, dumating si Ricardo, at unti-unting pinahilom ang aking nanlalamig na puso. Plano naming magpakasal sa susunod na buwan sa isang maliit na kapilya, kasama lamang ang aming mga malalapit na kaanak. Ngayon ay nagdiriwang kami matapos ang huling pag-uusap para sa aming kasal. At sa tuktok ng aking kaligayahan, doon siya biglang sumulpot. Aba, nagkita pa tayo rito. Hindi ko akalain na sa isang lugar na ganito ka, sosyal, ay makikita ko ang isang babaeng pobre at kulubot na tulad mo. Isang boses na puno ng pang-iinsulto ang biglang bumasag sa katahimikan. Hindi ko na kailangang lumingon. Ang aking katawan ay nanginginig sa takot, at sa alaala ng nakaraan, nakatayo roon si Paulo. Hindi nagbago mula 7 taon na ang nakalipas o mas naging arogante pa. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ngunit maluwag ang kanyang kurbata at may suot na makapal na gintong singsing na masagwa tingnan. Paolo, bakit ka nandito? May malaki akong business deal. Galing ako sa isang meeting kasama ang isang VIP sa itaas na palapag ng hotel na to. Ikaw! Anong ginagawa mo sa lugar na hindi mo naman ka-level? Nagsimula ka na bang magtrabaho bilang janitress dito? Ngumisi si Paulo nang makita ang takot sa aking mukha at walang pakundangang lumapit sa aming mesa. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Ricardo. Natahimik na ibinababa ang kanyang tasa. Ano to? Itong mukhang kawawang matandang to ang bago mong sugar daddy. Naku po, talagang desperado ka na ano? Ang tapang mo ring dumampot ng basurang tinapon ko na. Alam mo ba?
Itong babaeng to, hindi marunong magluto. At sa kama, parang isdang patay. Walang kwenta. Walang-wala siyang halaga. Sunod-sunod na lumabas mula sa bibig ni Paolo. Ang mga salitang masasakit na parang mga patalim. Ang ibang mga bisita ay halatang nagbubulungan na. Dahil sa hiya at awa sa sarili, mahigpit kong hinawakan ang aking palda. Nakayuko at walang masabi. Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw na, "Tigilan mo na!" Ngunit nanumbalik ang takot na matagal nang dinulot ng kanyang pang-aabuso. Kaya't tila may bumara sa aking lalamunan at walang boses na lumalabas. "Hoy, Amelia, baka naman niloloko mo lang tong matandang to para makuha ang retirement fund niya, ha?" "Naku, kawawa ka naman. Lolo, niloloko ka lang yan. Gusto mo, ikuwento ko sa'yo kung gaano kasama ang ugali ng babaeng yan?" Lalo pang naging mayabang si Paulo at ngumisi ng nakakaloko kay Ricardo. Ngunit si Ricardo ay hindi nagbago ng ekspresyon sa kabila ng napakabastos na pag-uugali at mga masasakit na salita ni Paulo. Tahimik lang siyang nakatingin kay Paulo na may isang malamig at hindi maarok na katahimikan sa kanyang mga mata, na para bang isang bato lang sa daan ang kanyang pinagmamasdan. "Ano yang tingin mong yan, ha? Ako ay isang executive sa IT company na Global Edge. Isang kumpanyang napakabilis ng pag-unlad ngayon. Huwag mong isipin na kaya mong labanan ang isang tulad ko, na isang hamak na empleyado lang nakakarampot ang sahod." Nainis yata si Paolo sa kalmadong kilos ni Ricardo, kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa at yumuko para takutin ito. At doon, dahan-dahang tumayo si Ricardo. Sa tangkad niyang halos 180 centimeters, tila naging maliit si Paolo. Napaurong si Paolo nang hindi sinasadya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ricardo habang dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay mula sa panloob na bulsa ng kanyang suit. "Magandang araw. Ako po si Ricardo, ang kasintahan ni Amelia. Pasensya na po. At ngayon lang ako nakapagpakilala." Isang mababa ngunit may awtoridad na boses ang umalingaw-ngaw sa buong lounge. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang malinis at bagong business card. "Kayo po pala ang dating asawa ni Amelia. Nagkataon lang po. Sa katunayan, pamilyar po ako sa inyong kumpanya." Dahan-dahang inilahad ni Ricardo ang business card. Nang tanggapin ni Paolo ang business card at mabasa ang pangalan at posisyon na nakasulat doon, biglang namutla ang kanyang mukha. At ang hawak niyang mamahaling clutch bag ay biglang nahulog sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ni Paolo. Ang mukha ng lalaking kanina lang ay puno ng kayabangan at kabastusan ay ngayoy kasing putla ng papel. Hindi ko pa alam kung ano ang nakasulat sa business card na ibinigay ni Ricardo. Pero sigurado ako na ang maliit na piraso ng papel na iyon ay yumanig ng todo sa pagkatao ni Paulo. Hindi. Hindi to totoo. Imposible. Nanginginig na bulong ni Paulo. Binaliwala siya ni Ricardo at humarap sa akin. Marahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. "Amelia, okay lang. Itaas mo ang iyong noo. Wala kang dapat ikahiya." Nang maramdaman ko ang init ng kanyang palad, biglang nag-flashback sa aking isipan ang mahaba at madilim na 7 taon ng aking buhay. Naalala ko, ang araw na iyon 7 taon na, ang nakalipas ay kasing sira ng panahon ngayon. "Hoy, Amelia! Mag-empake ka na. Umalis ka na sa bahay." Nato ngayon din, pagka-uwi ni Paulo mula sa trabaho. Isang divorce paper at isang basurahan na puno ng aking mga damit ang isinampal niya sa akin. Noon, tinitiis ko ang kanyang pagiging makasarili at masasakit na salita habang ginagawa ang lahat bilang isang may bahay. Kagagaling lang ni Paulo sa pagkakapromote bilang manager sa isang mabilis na umuunlad na IT company at lumaki na ng husto ang kanyang ulo. Mas aangat pa ako sa buhay. Ang isang babaeng tulad mo na walang pinag-aralan at walang silbi ay pabigat lang sa akin. Magpapakasal ako sa isang mas bata at magandang babae na kayang suportahan ang mga pangarap ko. Kaya wala ka ng silbi sa akin. Ang kanyang kabit ay isang kasamahan niya sa trabaho na nasa 20s pa lang. Umiyak ako at nagmakaawa. Nakiusap akong magsimula ulit kami. Ngunit tiningnan niya lang ako ng malamig at sinipa na parang aso. "Huwag ka nang makulit. Basura ka. Huwag kang umasa sa sustento.
o anumang tulong pinansyal. Isang sentimo, wala kang makukuha sa akin. Kung gusto mo, magdemanda ka. Anong magagawa mo na wala ka namang pera at koneksyon? Sa huli, pinalayas ako na dala lamang ang kaunting naipon. Ang sumunod na buhay ay impyerno. Walang tumatanggap na kumpanya sa isang babaeng mahigit 40 na walang karanasan sa trabaho para sa isang regular na posisyon. Sa umaga, janitress sa isang building. Sa tanghali, cashier sa supermarket. Sa gabi, packer sa isang pabrika. Araw-araw, kumakain ako ng malamig na kanin sa isang maliit na apartment. Hindi ko na mabilang ang mga gabing umiiyak ako. Nang tahimik sa madilim na kwarto, tinitingnan ang aking mga kamay, na bitak-bitak dahil sa paglalaba, at tinatanong ang sarili, bakit ako lang ang nagkakaganito? Isang araw, sa maliit na garden shop sa may istasyon, kung saan ako nagtatrabaho, may isang customer na dumating. Iyon si Ricardo. Nakatitig siya sa isang rosas sa paso, na halos mamatay na, at hindi na maibebenta, na aking inaalagaan. Buhay pa ang halamang ito. Alam kong inaalagaan mo ito. Ng buong puso araw-araw. Nagulat ako sa kanyang mahinahong boses. At napaangat ang aking tingin. Ah, opo. Pero hindi na po ito maibebenta. Gusto ko lang po sanang mamukadkad siya ng maganda, bago siya tuluyang mamatay. Napakagandang pag-iisip. Alam ng mga bulaklak kung sino ang nagmamahal sa kanila. Ganoon din ang mga tao. Kung papayag ka, maaari ko bang bilhin ang rosas na yan? Gusto kong masaksihan ang kanyang pamumukadkad. Mula noon, madalas nang bumibisita si Ricardo sa tindahan. Siya ay mahinahon, maalalahanin, at matiyag ang nakikinig sa aking mga simpleng kwento. Nang ikwento ko ang aking mapait na nakaraan, marahan niyang hinawakan ang aking magaspang na kamay at sinabing, Amelia, ang mga taong nanakit sa iyo noon ay hindi lang nakita ang tunay mong halaga. Ikaw ay parang isang magandang lotus na namumukadkad sa gitna ng putik. Mula ngayon, ako ang magiging kalasag mo, ang iyong kanlungan. Gusto kong makasama ka sa paglakad sa buhay. Bumuhos ang aking mga luha. Ang isang tulad ko, na itinuring ang sarili na basura at namuhay na walang damdamin, ay sa wakas kinilala bilang isang tao, isang babae. Alam ko lang na si Ricardo ay may ilang negosyo sa Metro Manila. Dahil sa kanyang simpleng pananamit, hindi ko inakalang isa siyang napakayamang tao. Ngunit palaging may kakaibang dignidad at awtoridad sa kanyang paligid. At ngayon, narito kami sa lounge ng hotel na ito na paborito ng kanyang mga yumaong magulang para ipaalam sa kanila ang aming nalalapit na kasal. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dito pa nagpakita si Paulo. Ang lalaking matapos ang 7 taon ay tinatawag pa rin akong basura at iniinsulto ang taong pinakamamahal ko. Hoy, Ricardo daw ang pangalan mo, ha? Anong kalokohan to? Itong business card, peke to. Siguradong peke to. Sigaw ni Paulo. Ang hawak niyang business card ay basa na sa pawis at halos malukot na. Tiningnan niya kami ni Ricardo ng salitan na may halong pagdududa. Tagapayo ng Global Edge? At itong pangalan, imposible. Ang Saavedra Group? Ang parent company natin? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Paulo. Saavedra Group. Ito ay isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. At ang kumpanya ni Paulo ay isa lamang sa mga maliliit na sangay nito. At ang apelyido ng pamilyang namumuno rito ay Saavedra. Tiningnan ni Ricardo si Paulo na namumutla at nanginginig. At ngumiti ng malamig. Gusto mo bang tawagan ngayon din ang presidente ng kumpanya ninyo? Para kumpirmahin kung peke ito o hindi? Ah, saktong-sakto. Ang presidente ng Global Edge ay dati kong estudyante. Gusto mo, tawagan ko siya ngayon dito? Nang marinig iyon, nanginig ang mga tuhod ni Paulo at napaupo siya sa silya. Mula sa ibang mga bisita, may mga bulong na maririnig. Ano? Siya ang chairman ng Saavedra? Grabe naman ang pambabastos na yon. Ngunit ang tunay na bangungot ni Paulo ay nagsisimula pa lang. Sinubukan niyang magdahilan para makalusot.
Teka lang, nagkakamali kayo. Nag-aalala lang naman ako sa dati kong asawa. Oo, Amelia, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo kung gaano tayo nagmahalan noon. Anong kapal ng mukha niya para sabihin iyon? Hindi ako makapagsalita. Sa sobrang pagkagulat at tinitigan ko lang siya. Ang aking pananahimik ay lalo pang nagdiin kay Paolo. Amelia! Hoy! Huwag mo kong isnabin. Dati, hindi mo kayang mabuhay nang wala ako, di ba? Nang tangkain ni Paolo na hawakan ang aking braso. Isang boses na hindi ko pa narinig kailanman, mababa at puno ng galit, ang umalingaw-ngaw. Huwag mong hahawakan ang asawa ko. Nang marumi mong kamay, ang mababa ngunit may absolutong autoridad na boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hotel lounge. Sa isang iglap, ang kamay ni Paolo, na nakaakmang humawak sa akin, ay biglang tumigil sa ere, na para bang may isang hindi nakikitang pader na humarang dito. Ang mukha ni Paolo, na kanina'y putla, ay biglang namula sa galit at kahihiyan. Tigilan mo na yung kalokohan mo. Halos marinig ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin, habang naging pangit ang kanyang mukha. Chairman ng Saavedra Group? Huwag kang magpatawa. Bakit naman sasama ang isang taong maimpluwensya sa isang hamak na babaeng tulad nito? Sa panahon ngayon, kahit sino pwedeng gumawa ng peking business card gamit ang computer. Sumigaw si Paolo para takpan ang takot na nararamdaman niya. Sa kanyang mga salita, halatang halata ang kanyang desperasyon na ayaw tanggapin ang katotohanan. Matapos mapahiya kay Ricardo, muli niyang ibinaling sa akin ang kanyang galit. Hoy, Amelia, kasabot ka rin no? Inupahan mo tong matandang manloloko na to para gantihan ako? Nakakatawa ka. Wala kang kuwenta. Isang hamak na tagalinis lang ng sahig. Isang matandang walang silbi, na pasinghap ang ibang mga bisita sa lounge dahil sa kanyang mga masasakit na salita. Noong kasal pa tayo, alam mo ba kung gaano ako kainis sa katangahan mo? Isang parasitiko na nabubuhay lang sa perang pinaghirapan ko. Huwag kang magkunwari na inosente ka ngayon. Sunod-sunod na masasakit at malulupit na salita ang kanyang binitiwan. Kung ako ito 7 taon na ang nakalipas, tiyak na nasaktan na ako ng husto. Napaupo at umiyak. Dahil noon, ang pagtanggi niya sa akin ay parang katapusan na ng mundo. Ngunit iba na ako ngayon. Tahimik ko lang siyang tinitigan. Hindi ako nagsalita. Para sa akin, ang pagsagot sa kanya ay isang pag-aaksaya lang ng oras. Para akong nanonood ng isang kaawa-awang payaso na nagsasayaw mag-isa sa entablado. Sa tabi ko, naroon si Ricardo. Matatag na parang isang malaking puno na kayang protektahan ako sa anumang bagyo. Ang tiwala at malalim na pagmamahal na ibinigay niya sa akin ay nagsisilbing isang makapal na kalasag na nagpoprotekta sa aking puso. Ang aking pananahimik ang pinakamasakit na insulto para kay Paolo. Nainis siya dahil hindi niya nakuha ang reaksyon na gusto niya. Hoy! Magsalita ka! Dahil ba may kasalanan ka? Kaya hindi ka makasagot? Alam ko na, kung ganyan ang gusto ninyo, may gagawin din ako. Nasa itaas na palapag ng hotel na. To ang presidente ng kumpanya namin, si Mr. Ocampo. Bilang isang tunay na elite, kilala niya siguro ang chairman. Tatawagin ko siya ngayon dito para ilantad ang tunay niyong pagkatao. Sigaw ni Paolo, habang nanginginig na pinipindot ang kanyang smartphone. Hello? President Ocampo? Si Paolo po ito. Mayroon po kasing isang manloloko dito sa lounge na nagpapanggap na chairman ng Saavedra Group. Opo, pakipuntahan niyo po kami agad. Pagkababa ng telepono, ngumisi si Paolo na para bang siya na ang nanalo. Agad kong hinawakan ang braso ni Ricardo. Ricardo, ayos lang po ba tayo? Okay lang, Amelia. Huwag kang mag-alala. Manood ka lang. Marahang ipinatong ni Ricardo ang kanyang mainit na kamay sa akin, na may isang kalmadong ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa direksyon ng elevator. Ilang sandali lang. Paolo, anong gulo ito? Isang lalaking medyo may katabaan, nakasuot ng mamahaling suit, at may mga puting buhok na ang humahangos na pumasok sa lounge. Siya ang presidente ng Global Edge, si Mr. Ocampo.
President, salamat po sa pagdating. Tuwang-tuwa si Paulo at lumapit kay Mr. Ocampo na parang isang aso. Sila po, ang dati kong asawa at ang kanyang manlolokong sugar daddy. Gumawa po sila ng peking business card ng chairman ng Saavedra Group para takutin ako. President, tawagan na po natin ang pulis. Siguradong miyembro sila ng isang sindikato. Mayabang na itinuro ni Paulo si Ricardo, na kalmadong ibinababa ang kanyang tasa. At doon, napatingin si Mr. Ocampo sa mukha ni Ricardo. Sa isang iglap, "Ha?" Isang nagtatakang tunog ang lumabas sa bibig ni Paulo. Nakita ko, kahit sa malayo, ang biglang pamumutla ng mukha ni Mr. Ocampo. Nanlaki ang kanyang mga mata, na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At ang kanyang bibig ay bumubukasara, na parang isang isda, at sa sumunod na sandali. Itinulak ni Mr. Ocampo si Paulo nang malakas at halos madapa siyang lumapit kay Ricardo. Chairman, yumuko si Mr. Ocampo ng napakababa na halos sumayad na ang kanyang noo sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan at pinagpapawisan ng husto. Patawad po at hindi man lang ako nakapagbigay galang sa inyo sa lugar na ito. Patawad po talaga. Ang boses ni Mr. Ocampo na puno ng paghingi ng tawad, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lounge. Si Paulo naman, na napaupo sa sahig, ay tulala at hindi maintindihan ang nangyayari. President, anong ginagawa niyo? Tumayo po kayo. Hindi pa rin maintindihan ni Paulo ang nangyayari. Ang presidente ng kanyang kumpanya, si Mr. Ocampo, ay nanginginig na yumuyuko sa isang ordinaryong matandang lalaki. Ang isip ni Paulo ay ganap na nag-freeze. Manloloko po yan. Kasabwat lang siya ng dati kong asawa para magpanggap na chairman ng Saavedra Group. Si Amelia po. Wala siyang kuwenta. Ako lang po ang bumuhay sa kanya. Isa lang po siyang basura. Imposibleng makasama ng isang tunay na chairman ang isang babaeng tulad niya. Muling umalingaw-ngaw sa tahimik na lounge ang mga bastos na salita ni Paulo. Hindi niya pa rin matanggap ang kanyang sitwasyon at sinusubukan na lang sirain ang aking pagkatao para iligtas ang kanyang sarili. At doon, manahimik ka. Ang malakas na sigaw ni Mr. Ocampo ay yumanig sa buong lounge. Lumingon siya na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Hinawakan ang damit ni Paulo at malakas na inalog ito. Gising, gago. Bulag ka ba? Ang taong nasa harapan mo ay ang mismong chairman ng Saavedra Group, ang parent company natin, si Mr. Ricardo Saavedra. Nang marinig iyon, biglang namutla ang mukha ni Paulo. Ano? Totoo? Tinitigan niya si Ricardo, na may mga matang hindi makapaniwala. Tahimik ko lang siyang pinanood. Kung ako ito noon, siguradong nagmakaawa na ako na Paulo. Tama na. Natatakot akong tanggihan niya, kaya't gagawin ko ang lahat para mapasaya siya. Ngunit iba na ako ngayon. Hindi ako nagsasalita. Ang aking pananahimik ang pinakamalinaw na patunay ng malaking agwat sa pagitan namin at ng aming tuluyang paghihiwalay. Mr. Ocampo, ang katahimikan ay binasag ng malamig na boses ni Ricardo. Po! Tumayo ng tuwid si Mr. Ocampo at humarap kay Ricardo na may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Magaling ang iyong empleyado. Ang isang executive pala ng Global Edge ay may karapatang mang-insulto ng babae sa publiko. Tinatawag siyang basura at hamak. Ganyan ba ang training ninyo? Hindi po. Kasalanan niya po. Yan. At ang aking magiging asawa, si Amelia, ay tinawag niyang basurang tinapon ko. Mukhang para sa kanya, kahit ang pagmamahal ay isang bagay na itinatapon lang kapag hindi na kailangan. Hindi sumisigaw si Ricardo. Ngunit ang bawat salita niya ay parang isang matalim na patalim na tumutusok sa puso ni na Paulo at Mr. Ocampo. Patawad po, agad po naming siyang paparusahan. Nang tangkain ni Mr. Ocampo na magpaliwanag, biglang, Chairman, pasensya na po at natagalan ako. Isang babae ang mabilis na lumapit mula sa entrance ng hotel. Nakasuot siya ng itim na suit at may hawak na makapal na folder.
Siya ang executive secretary ni Ricardo, si Miss Reyes. Nang makita si Miss Reyes, biglang kinabahan si Paulo. Salamat Miss Reyes. Nahanap mo na ba ang kailangan ko? Opo. Narito po ang detalye ng malaking deal na sinasabi ni Mr. Paulo na ginawa niya sa hotel na ito ngayong araw. Tinanggap ni Ricardo ang folder na inilahad ni Miss Reyes at binuklat ito. Tiningnan niya si Paulo na namumutla at nanginginig at ngumiti ng malamig. Mr. Paolo, sabi mo kanina, isa kang elite na napakabilis ng pag-unlad at may malaki kang deal na ginawa sa isang VIP sa itaas. Tama ba? Oh, opo. Ang ka-deal mo ay ang Luminous Corporation. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng kumpanyang iyon? Lalong namutla ang mukha ni Paulo. Dahan-dahang isinara ni Ricardo ang folder at sinabi ang isang bagay na yumanig sa mundo ni Paulo. Ang Luminous ay ang personal asset management company ko at si Amelia ang nagsisilbing presidente nito. Ibig sabihin, ang taong tinawag mong basura ngayon ay ang taong pinagsisikapan mong makuha ang kontrata. Ang Luminous, kumpanya ni Amelia, ang ka-deal ko ngayon. Nang marinig ang hindi kapanipaniwalang katotohanan mula kay Miss Reyes, nanlaki ang mga mata ni Paulo at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Ang isip ng isang taong nasa bingit ng gulat ay minsan binabaluktot ang katotohanan para protektahan ang sarili. Biglang tumawa ng malakas si Paulo na parang isang baliw. Ah! Ngayon alam ko na. Chairman sa Avedra. Niloloko ka lang ng babaeng yan. Isang mandaraya. Desperadong sabi ni Paulo kay Ricardo. Noong kasal pa kami, ninanakaw niya ang pera ko. Isa siyang magnanakaw. Dahil sa perang ninakaw niya, nakapagtayo siya ng ganyang kumpanya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa lang siyang parasitiko. Na pera lang ang habol. Ang kanyang mga salita ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit nang marinig ko iyon, biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib at nanlamig ang aking buong katawan. Dahil hindi ka marunong mag-budget, nauubos ang pera ko. Magnanakaw. Biglang nag-flashback sa isipan ko ang alaala ng isang malamig na gabi 7 taon na ang nakalipas. Ginastos ni Paulo ang pera para sa aming pamilya, para sa kanyang kabit, ngunit isinisi niya sa akin ang lahat. Inihagis sa mukha ko ang aming budget book at sinigawan ako. Hinila niya ang aking buhok, kinaladkad ako sa sahig, at paulit-ulit na sinabing pabigat lang ako sa buhay niya. Noong gabing iyon, takot na takot ako at walang masabi, kundi patawad. Patawad, habang nakayuko sa sahig, isang kaawa-awa, at walang kalaban-laban na ako. Tingnan mo, hindi siya makasagot, dahil may kasalanan siya. Ang tawa ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ko ginawa yon. Nagtipid lang ako para sa'yo. Naghihintay sa iyong pag-uwi. Kailangan kong sumagot. Baka maniwala si Ricardo. Alam ko sa isip ko, ngunit ang takot na matagal nang itinanim sa akin ng kanyang pang-aabuso ay pumipigil sa akin na gumalaw. Nanginginig kong hinawakan ang aking palda. Nakayuko, at walang masabi. Humihirap ang aking paghinga, at nanlalabo ang aking paningin dahil sa mga luha. Ang alaala ng nakaraan ay parang isang madilim na putik na unti-unting lumalamon sa akin. Nang makita akong takot at tahimik, inakala ni Paulo na siya na ang nanalo. Humarap siya kay Mr. Ocampo at sumigaw. President Ocampo, narinig niyo po ba? Hindi po tayo pwedeng makipag-deal sa isang kumpanyang tulad ng Luminous na pinamumunuan ng isang magnanakaw. Dapat po nating kanselahin ang deal na yon. Inilantad ko lang po ang tunay na kulay ng babaeng yan para protektahan ang ating kumpanya. Naniwala si Paulo sa sarili niyang kasinungalingan at ipinagmalaki ang sarili na parang isang bayani. Turo niya sa akin ng malamig. Hoy! Amelia! Aminin mo na ang kasalanan mo sa harap ni Chairman sa Avedra. Ang isang hamak na basurang tulad mo ay nararapat lang na maglinis ng sahig habang buhay. Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa amin. Ang kanyang galit na sigaw ay bumasag sa katahimikan ng lounge. Sa sobrang takot, napapikit ako at muntik nang sabihin ang mga salitang patawad. Nang buksan ko ang aking nanginginig na mga labi,
Napakabaho ng hininga mo. Isang malakas ngunit mainit na braso ang umakbay sa aking balikat. Si Ricardo. Itinago niya ako sa kanyang likuran, na parang pinoprotektahan ako, at tiningnan si Paulo, nang napakalamig. Mr. Paolo? Tinawag mong magnanakaw ang aking asawa? Tama, hindi mo na mababawi ang sinabi mong yan. Bakit? Katotohanan lang ang sinasabi ko. May ebidensya ako, Miss Reyes. Tumango si Ricardo. At humakbang pasulong si Miss Reyes. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isa pang itim na leather folder. Mr. Paolo, kung ebidensya ang pag-uusapan, mayroon din kaming ipapakita sa inyo. Ang katotohanang matagal mo nang itinatago sa loob ng 7 taon. Sa sinabi ng sekretarya, biglang nagbago ang mukha ni Paulo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Miss Reyes at binuksan ang itim na folder. Naglalaman ito ng maraming bank transaction records at mga dokumentong puno ng numero. Mr. Paolo, 7 taon na ang nakalipas. Pinaratangan ninyo si Mrs. Amelia na nagnakaw ng pera ninyo at pinalayas siya sa inyong bahay. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Noong mga panahong iyon, mayroong hindi maipaliwanag na pagkawala ng pondo sa accounting data ng Global Edge. Isang kabuuang 10 milyong piso. Ang perang iyon ay idinaan sa mga pekeng kumpanya at sa huli ay napunta sa inyong personal na bank account. Ibig sabihin, pagnanakaw. Hindi! Anong kalokohan yan? Gawa-gawa niyo lang yan. Biglang namutla ang mukha ni Paulo. Nawala ang kanyang kayabangan at pinagpapawisan siya ng husto. Nagulat si Mr. Ocampo na nakikinig sa tabi. Teka lang, ang nawawalang pera 7 taon na ang nakalipas. Ang perang hindi namin mahanap sa internal investigation. Ikaw pala ang nagnakaw? President, hindi po totoo yan. Frame up po yan. Isa po akong elite na nagsisilbi ng tapat sa kumpanya. Desperadong sabi ni Paulo. Tiningnan siya ni Ricardo nang napakalamig. Ang katotohanang nagnakaw ka ng pera ng kumpanya para sa iyong kabit ay hindi maikakaila at para pagtakpan ng iyong krimen, pinalayas mo ang taong pinakamalaking hadlang sa'yo. Sa sinabi niya, napaangat ang aking tingin. Hadlang? Amelia? Isa kang napakasipag at mahusay na babae. Ang budget book na ginagawa mo noon ay hindi lang isang simpleng talaan ng gastusin sa bahay. Ito ay isang perpektong financial statement. Detalyado at walang mali. Tiningnan ako ni Ricardo at ngumiti ng mainit. Naiba sa malamig niyang boses kanina. Mr. Paolo, natakot ka na mabubunyag ang iyong pagnanakaw at mga iligal na transaksyon. Dahil sa budget book na ginagawa ni Amelia araw-araw, kaya't pinaratangan mo siyang gastador at magnanakaw, sinisisi ang lahat sa kanya, at sinira ang budget book na nagsisilbing ebidensya. Tama ba ako? Biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Ang notebook na pinagpuyatan kong sulatan gabi-gabi. Para sa aming pamilya, ang budget book na sinabihan ako ni Paulo na kung may oras kang gawin to, magtrabaho ka na lang, at pinunit sa harap ko. Hindi pala iyon patunay ng aking kawalang silbi. Ito pala ay isang time bomb na magbubunyag ng kanyang kasalanan. Kaya pala siya galit na galit at natatakot noon. Pinili kong maging presidente ng Luminous si Amelia dahil sa kanyang katapatan at husay sa pamamahala ng numero. Ang kanyang trabaho ay napakahalaga na sa aking kumpanya. Ang isang mababaw na lalaking tulad mo ay hinding-hindi maiintindihan ang kanyang tunay na talento at halaga. Ang mga salita ni Ricardo ay tumagos sa aking puso. Ang sumpa na bumabalot sa akin sa loob ng 7 taon, na ako ay isang walang kuwentang basura, ay biglang nadurog sa pamamagitan ng mga salita ni Ricardo. At tila may liwanag na pumasok sa aking madilim na mundo. Nag-init ang aking mga mata, at nanlabo ang aking paningin, dahil sa mga luha. Ngunit ang mga luhang ito, ay hindi na dahil sa takot. Ito ay mga luha, ng malalim na ginhawa. Hindi. Kasinungalingan yan lahat. Ako ang elite na kinikilala ng lahat. Imposibleng maging mahusay ang isang hamak na matandang, to. Umiling si Paulo na parang isang baliw. Ang kanyang mukha. Maglabas kayo ng ebidensya na nagnakaw ako. Imposibleng mayroon pa kayong record
na 7 taon na ang nakalipas. Gawa-gawa niyo lang yan. Kahit sa korte, hindi tatanggapin ang isang pirasong papel na yan. Patuloy na sumisigaw si Paulo. Si Mr. Ocampo naman ay nanginginig sa galit. Ngunit si Ricardo ay hindi natinag sa kanyang mga provokasyon at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ebidensya, ha? Sige, dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng entrance ng lounge. Ang iyong mga pangit na dahilan ay magtatapos na ngayon. Pumasok ka. Sa mahinang boses ni Ricardo, dahan-dahang bumukas ang mabigat na salaming pinto ng lounge nang makita ang hindi inaasahang tao na nakatayo roon. Ah! Sumigaw si Paulo at tuluyang napaupo sa sahig. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na salaming pinto ng lounge at maririnig ang mga yabag na palapit. Isang babaeng nasa 30s, nakasuot ng simpleng suit, ang lumitaw. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata habang diretso siyang naglalakad patungo sa aming mesa. Sandra. Sandra? Bakit ka nandito? Nakaupo sa sahig, sumigaw si Paulo na parang nakakita ng multo. Nang marinig ang pangalang Sandra, biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Si Sandra, ang babaeng ipinagmalaki ni Paulo 7 taon na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit niya ako pinalayas sa bahay. Ngunit ang Sandra na nasa harapan ko ngayon ay malayo sa itsurang ipinagmamalaki ni Paulo noon. Mukha siyang pagod at wala na ang kanyang dating kinang. Magandang araw po, President Ocampo. Ako po si Sandra Cruz, dating taga-accounting department. Yumuko si Sandra at nanlaki ang mga mata ni Mr. Ocampo. Ikaw, si Miss Cruz, nabigla na lang nag-resign. 6 na taon na ang nakalipas? Bakit ka nandito? Teka, tinawagan ka ng chairman? Kinagat ni Sandra ang kanyang labi. Kinuha ang isang maliit na USB mula sa kanyang handbag at nanginginig na inilahad ito kay Mr. Ocampo. President Ocampo, patawad po, 7 taon na ang nakalipas. Inutusan po ako ni Manager Paulo na manipulahin ang accounting system at tumulong sa paglipat ng 10 milyong pisong pondo ng kumpanya sa isang peking kumpanya. Nasa USB na ito po ang lahat ng record ng iligal na transaksyon at ang mga email na may utos mula kay Manager Paulo. Hindi makapagsalita si Mr. Ocampo at agad na kinuha ang USB. Tigilan mo yan. Huwag kang magsalita ng kalokohan, Sandra. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nagbago ang mukha ni Paulo at sinubukan niyang sugurin si Sandra. Ngunit mabilis na humarang si Miss Reyes at pinigilan si Paulo sa isang matalim na tingin. Tiningnan ni Sandra si Paulo na sumisigaw sa sahig na may isang malamig at galit na tingin. Paolo, hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabi mo. Malapit nang malaman ng asawa kong basura ang pagnanakaw ko, kaya't isisisi ko na lang ang lahat sa kanya at palalayasin siya. Pagkatapos nito, magiging mayaman na tayo. Nang marinig iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Hindi pala ako iniwan ni Paulo dahil sa pagmamahal. Ginamit niya lang pala akong pain para pagtakpan ang kanyang krimen. Noong una, naniwala ako sa iyong mga matatamis na salita. Ngunit ang perang ninakaw mo ay mabilis na naubos sa mamahaling sasakyan at sugal. Nang maubos ang pera, sinimulan mo na rin akong saktan. Sinasabi mong wala akong kuwenta, katulad ng asawa mong basura. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sandra. Natakot ako, kaya't kinuha ko lang ang data na ito na ebidensya at tumakas. Palagi akong ginugulo ng aking konsensya. Ngunit kamakailan lang, tinawagan ako ni Miss Reyes at nagpasya akong ilantad ang lahat at pagbayaran ang aking kasalanan. Natahimik ang buong lounge. Ang kasinungalingan na itinago sa loob ng 7 taon ay nabunyag na. Tahimik ko lang pinanood ang lahat. Ang aking dating asawa at ang kanyang kabit, mga taong dapat kong kamuhian. Ngunit ngayon, si Paulo na nakaupo sa sahig at nagwawala ay mukhang isang kaawa-awa at katawa-tawang nilalang na lang sa aking paningin. Ang aking pananahimik ay nangangahulugang wala na siyang halaga sa aking buhay. Ngunit ang isang taong nawalan na ng lahat
ay minsan nagpapakita ng kanyang tunay at pangit na pagkatao. Traidor na babae, sumigaw si Paulo na parang isang hayop. Kasalanan mo to. Sinisira mo ang karir ko. Lahat kayo. Si Amelia, si Sandra. Mga gamit ko lang kayo. Dapat magpasalamat pa kayo na ginamit ko kayo. Sunod-sunod na masasakit na salita ang kanyang binitiwan. Namula sa galit si Mr. Ocampo at nanginginig ang kanyang mga kamao. Paolo, hindi ka lang nagnakaw ng 10 milyon mula sa kumpanya. Inalipusta mo pa ang mga babae. Hindi sapat ang tanggalin ka sa trabaho. Pulis. Tatawagan ko ang pulis para kasuhan ka ng pagnanakaw at paninirang puri. Nang tangkain ni Mr. Ocampo na kunin ang kanyang smartphone para tumawag sa 110, teka lang Mr. Ocampo. Ang boses ni Ricardo, na kanina patahimik na nanonood, ang pumigil sa kanya. Marahan ngunit may autoridad niyang hinawakan ang braso ni Mr. Ocampo. Chairman, bakit niyo po siya pinipigilan? Isa po siyang cancer sa ating kumpanya. Sa buong grupo, dapat po siyang parusahan. Umiling si Ricardo sa desperadong sigaw ni Mr. Ocampo. Tiningnan niya si Paulo na nagmamakaawa sa sahig, na huwag siyang isuplong sa pulis, at ngumiti ng napakalamig, na parang isang demonyo. Isang napakadaling parusa lang ang ipaaresto siya sa pulis, hindi ba? Sa mababang boses na iyon, biglang nagbago ang mukha ni Paulo, at napasinghap si Mr. Ocampo. Ang problema ni Mr. Paulo ay hindi lang ang 10 milyong pagnanakaw. Tama ba, Mr. Paulo? Ang mga salita ni Ricardo ay parang isang kamay na humahawak sa puso ni Paulo, puno ng hindi maarok na takot. Hindi kita isusumbong sa pulis. Nang marinig ang mahinang salita ni Ricardo, biglang tumigil sa paggalaw si Paulo na nakadapa sa sahig, at sa sumunod na sandali, isang ngiti ng hindi kapanipaniwalang gaan at kayabangan ang lumitaw sa kanyang mukha. Hahaha, akala ko kung ano na. Tama po kayo, Chairman Saavedra. Hindi na kailangang palakihin ang issue. Alam kong nakikita ninyo kung gaano kalaki ang naitulong ko sa Global Edge. Ang pagkawala ng isang mahusay na elite na tulad ko, dahil lang sa isang maliit na pagkakamali 7 taon, na ang nakalipas ay isang malaking kawalan sa kumpanya. Pinagpag ni Paulo ang alikabok sa kanyang tuhod at tumayo na mayabang. Ang kanyang isip ay ganap ng binaluktot ang katotohanan. Aba, sa Sugawa Pilipinas na nangungunang lider, matalino, alam ko na maiintindihan ako ng chairman kung gaano kalaki ang kinikita ko para sa Global Edge. Ang pagkawala ng isang mahusay na elite na tulad ko dahil lang sa isang maliit na pagkakamali na 10 milyong piso 7 taon na ang nakalipas ay isang malaking kawalan sa kumpanya. Sa kanyang nakakasuklam na pag-iisip, napasabi si Mr. Ocampo ng, "Anong sinasabi mo?" At tiningnan siya ni Sandra na hindi makapaniwala. Ngunit hindi tumigil si Paulo. Tinuro niya kami ni Sandra at ngumisi. Hoy! Narinig niyo yon? Kahit magsanib puwersa pa kayong mga hamak na babae, hindi niyo ako matitinag. Lalo na ikaw, Amelia. Akala mo ba kaya mong gantihan ako? Isa akong piniling tao. Ang mga tanga at walang kuwentang tulad ninyo ay habang buhay na lang magiging tapakan ko. Ang hangin sa lounge ay napuno ng kanyang mga bastos na salita. Tumatawa siya ng mayabang. Kung ako ito 7 taon na ang nakalipas, tiyak na napaupo na ako sa sahig. Sinisisi ang sarili at umiiyak, ngunit hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Wala na akong nararamdamang galit, awa na lang para sa isang kaawa-awang nilalang. Ang aking pananahimik ay patunay na wala na siyang halaga sa aking buhay. Kahit anong sabihin niya, hindi na ako masasaktan. Mr. Paulo, mukhang mahina ang iyong pandinig. Inakbayan ako ni Ricardo at muling nagsalita. Ang tono ng kanyang boses ay mas mababa at mas malamig kaysa kanina. Sinabi kong, hindi kita isusumbong sa pulis hindi dahil kinikilala ko ang iyong halaga. Sinabi ko iyon dahil ang krimen na ginawa mo ay napakalaki para takasan mo lang sa isang ligtas at mainit na lugar tulad ng kulungan. Ha? Krimen? Yung 10 milyon. Babayaran ko na lang. Yon, nang hulugan mula sa sweldo ko. Miss Reyes, ipaalam mo sa kanya ang katotohanan.
Sa senyas ni Ricardo, mabilis na nag-type si Miss Reyes sa kanyang tablet. Mr. Paulo, hindi lang po ang 10 milyon 7 taon na ang nakalipas ang inyong problema. Kasalukuyan po kayong nagnanakaw ng pondo ng Global Edge. Sa bagong development project na pinamumunuan ninyo, mayroong nawawalang 50 milyong piso. Ano? Muling namutla ang mukha ni Mr. Ocampo. 50 milyon? Ang pondo ng proyektong yon ay para sa audit sa susunod na linggo. Tama po, malamig na sabi ni Miss Reyes. Nagnakaw si Mr. Paulo ng pondo ng proyekto para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at babae. At para makalusot sa internal audit sa susunod na linggo, kailangan niyang makuha ang malaking kontrata mula sa Luminous para makakuha ng 100 milyong pisong advance payment. Ibig sabihin, ang deal ngayon ay isang desperadong hakbang para iligtas ang kanyang sarili. Nang mabunyag ang lahat, naging kulay abo ang mukha ni Paulo at pinagpapawisan siya ng husto. Imposibleng makipag-deal ang presidente ng Luminous, si Mrs. Amelia, sa isang lalaking tulad mo. Ang iyong plano ay simulat sa pool pa lang, wala ng pag-asa. Ang tanging maririnig sa lounge ay ang mabigat na paghinga ni Paulo. 50 milyong pisong pagnanakaw. Hindi na ito isang simpleng kaso. Isang malaking danyos at tiyak na pagkakakulong. Nanginginig, biglang lumingon si Paulo sa akin at nagmakaawa. Amelia, pakiusap. Pirmahan mo ang kontrata. Kung makukuha ko ang advance payment, maliligtas ako. 7 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. May utang na loob ka sa akin dahil binuhay kita. Ang bibig na kanina lang ay tinatawag akong basura, ay ngayoy umiiyak at nagmamakaawa. Wala nang natitirang dignidad. Tahimik ko lang siyang pinanood. Ang aking pananahimik, ang pinakamalupit na sagot sa kanya. Hoy, magsalita ka. Huwag mong kausapin ang asawa ko ng basta-basta. Ang iyong mga salita ay nakakadumi sa kanyang pandinig. Malamig na sabi ni Ricardo at humarang sa akin. At sa desperadong si Paulo, dahan-dahan siyang nagsalita. Mr. Paulo, ang kaso ng 50 milyon ay aasikasuhin na ni Mr. Ocampo. Ngunit ang tunay mong impyerno ay magsisimula pa lang. Ha? Para pagtakpan ang 50 milyong pagnanakaw. Umutang ka ng 30 milyong piso mula sa isang loan shark noong nakaraang buwan. Ginamit mong collateral ang iyong posisyon bilang executive ng Global Edge at ang reputasyon ng kumpanya. Nang marinig iyon, sumigaw si Paulo na parang sinasakal. Bago ako pumunta rito sa hotel kanina, tinawagan ko ang loan shark na iyon. Sinabi ko sa kanila na tatanggalin ka sa trabaho ngayong buwan at wala ka ng pera. Ngayong wala ka ng proteksyon ng pulis, hindi ko alam kung paano mo babayaran ang 30 milyong piso. Nang sabihin iyon ni Ricardo, biglang bumukas ng malakas ang salaming pinto ng lounge. Pumasok ang ilang mga lalaking nakasuot ng itim na suit na hindi bagay sa marangyang hotel. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa likod ni Paulo na nanginginig sa sahig. 3 lalaki na may hitsurang taga-underworld ang pumasok sa lounge. Nakasuot sila ng itim na suit at may mga tattoo na sumisilip sa kanilang mga leeg. Malamig ang kanilang mga tingin at ang ibang mga bisita ay nagsitayuan at umalis sa takot. Nakahandusay sa sahig. Sumigaw si Paulo na parang isang palakang nasagasaan. Nanginginig ang kanyang buong katawan at unti-unting lumalaki ang basa sa kanyang pantalon. Naiihi siya sa takot. Nahanap ka rin namin, Mr. Paulo ng Global Edge. Ang leader ng grupo, na may malaking peklat sa mukha, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang boses ay may halong pangaasar. Boss Tony, bakit ka nandito? Ang due date ko ay sa susunod na buwan pa. Due date? Ngumisi si Tony at biglang sinabunutan si Paulo. Aray! Tama na. May nagsumbong sa amin na nagnakaw ka ng 50 milyon sa kumpanya mo at tatanggalin ka na ngayon. Sa tingin mo ba, hihintayin pa namin ang isang walang trabaho hanggang sa susunod na buwan? Sa malamig na salita ni Tony, tuluyang namutla ang mukha ni Paulo. Hindi! Hindi ako tatanggalin! Elita ko! Tama! Nandito si President Ocampo. Hindi niya ako tatanggalin.
Di ba, President? Desperadong tumingin si Paulo kay Mr. Ocampo. Ngunit tiningnan siya ni Mr. Ocampo na may pagkasuklam at sinabing, "Isang magnanakaw na tulad mo. Simula ngayon, tanggal ka na. Wala ka ng kaugnayan sa aming kumpanya. Sasampahan ka namin ng kaso para sa ₱10 milyong ninakaw mo. President, wag niyo akong iwan." Ganoon pala, Mr. Paolo. Isa ka na lang ngayong walang trabaho na may 30 milyong utang at 50 milyong danyos. Paano mo babayaran yan? Ngumisi si Tony. Nang mawalan na ng pag-asa, gumawa si Paulo ng isang hindi kapani-paniwalang bagay. Habang hawak ng mga tauhan ni Tony, desperado niyang itinuro si Ricardo. "Teka lang, Boss Tony. May malakas akong backer. Tingnan niyo yung matandang yon. Siya ang chairman ng Saavedra Group. Kung sasaktan niyo ako, hindi kayo palalagpasin ng Saavedra Group." Tama, alaga ako ng chairman sa Saavedra. Desperadong nagsinungaling si Paulo para gamiting kalasag si Ricardo. Halos masuka ako sa kanyang ginagawa. Kanina lang ay tinatawag niyang manloloko si Ricardo. Ngunit ngayong nanganganib ang kanyang buhay, bigla siyang kumapit sa kapangyarihan nito. Ngunit dito nagkaroon ng isang nakakagulat na pangyayari. Nang marinig ang sinabi ni Paulo, tiningnan ni Tony si Ricardo. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Tony at nagbago ang kanyang mukha. Binitawan niya ang buhok ni Paulo. Inayos ang kanyang damit at kasama ang kanyang mga tauhan. Yumuko ng napakababa kay Ricardo. "Siya chairman sa Saavedra. Patawad po at hindi ko kayo nakilala. Patawad po sa gulo." "Ha?" Isang nagtatakang tunog ang lumabas sa bibig ni Paulo. Ang mga taong taga-underworld ay pinagpapawisan habang yumuyuko kay Ricardo. "Ayos lang, Tony. Ako ang tumawag sa presidente ninyo. Pasensya na sa abala." "Hindi po. Isang malaking karangalan po. Natawagan kami mismo ng pinuno ng Saavedra Group, ang aming pinakamalaking kliyente." Sa sinabi ni Tony, halos himatayin si Paulo. Ang loan shark na inutangan ni Paulo ay isa lamang sa mga negosyong nasa ilalim ng malawak na impluwensya ng Saavedra Group. Si Ricardo pala ay isang tunay na makapangyarihang tao, hindi lang sa mundo ng negosyo, kundi sa lahat ng aspeto. Amelia." Gumapang si Paulo sa sahig at sinubukang hawakan ang aking binti. "Amelia! Pakiusap! Tulungan mo ako. Mayaman ka na, di ba? Bayaran mo ang utang ko. 7 taon kitang binuhay. Bayaran mo ang utang na loob mo." Kahit nagmamakaawa, ang lumalabas pa rin sa kanyang bibig ay mga salitang nang iinsulto sa akin. Para sa kanya, ako ay habang buhay na nasa ilalim niya. Isa kang hamak na babae na hindi mabubuhay nang wala ako. Kaya tulungan mo ako. Sigaw ni Paulo. Ngunit tinitigan ko lang siya ng malamig. Hindi ako nagsalita. Ang aking mga mata ay wala ng bahid ng pagkasuklam. Para lang akong nakatingin sa isang basurang walang buhay. 7 taon na ang nakalipas. Tiyak na nanginig na ako sa takot. Ngunit ngayon, ang kanyang mga sigaw ay parang mga ingay lang ng insekto. Ang aking pananahimik ang pinakamasakit na parusa sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging pangit. Dahil sa desperasyon, dalhin niyo na siya. Ayokong makita pa ng asawa ko ang pagmumukha niya. Isang mahinahon, ngunit may absolutong utos, ang binitiwan ni Ricardo. "Opo." "Hoy, isakay niyo na yan sa kotse." Hinawakan ng mga tauhan ni Tony si Paulo at kinaladkad palabas. "Ayoko! Bitawan niyo ako!" Amelia, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa lounge. Tapos na ang lahat. Si Paulo, dahil sa kanyang sariling mga kasalanan, ay nahulog sa isang malalim na impyerno. Ngunit bago pa man tuluyang mawala si Paulo sa pinto, itinaas ni Ricardo ang kanyang kanang kamay. "Teka, ibaba niyo muna siya." Nagulat ako at napatingin kay Ricardo. Pati si Mr. Ocampo, si Sandra, at si Tony ay nagtataka. Tiningnan ni Ricardo si Paulo na nakahandusay sa sahig at ngumiti ng misteryoso. "May isa pa akong gustong sabihin sa'yo, Mr. Paulo. Ang tunay na dahilan kung bakit mo kami pinagtagpo ni Amelia 7 taon na ang nakalipas." Sa sinabi niya, nanlaki ang mga mata ni Paulo.
Ang tunay na dahilan ng aming pagkikita 7 taon na ang nakalipas? Ang tunay na dahilan, 7 taon na ang nakalipas. Nakahandusay sa sahig. Tiningnan ni Paolo si Ricardo, na may mga matang walang buhay. Tumango si Ricardo, kinuha ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa, at marahang pinunasan ang mga luha sa aking mga mata. Mr. Paolo, 7 taon na ang nakalipas. Bilang isang batang manager ng Global Edge, ikaw ang namamahala sa isang redevelopment project sa isang lugar malapit sa istasyon. Tama ba? Sa sinabi niya. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Paolo. Redevelopment project sa may istasyon? Ah, oo. Yun ang unang malaking proyekto na ipinagkatiwala sa akin. Ang planong gibain ang isang luma at bulok na commercial district para tayuan ng isang malaking commercial building. Ano naman ngayon? Tila naalala ni Paolo ang kanyang nakaraang tagumpay at bahagyang tumaas ang kanyang boses. Ang commercial district na yon ay isang pugad lang ng mga matatanda. Isang tambakan ng mga taong walang silbi at hindi kumikita. Ako sana ang maglilinis sa basurang yon at gagawing isang magandang lugar. Hindi sinasadya. Lumabas na naman ang kanyang mapagmataas na pag-uugali. Para sa kanya, ang mga taong mas mababa sa kanya at hindi kumikita ay basura. Tahimik akong napayuko. Hindi ko na siya kayang sagutin. Ang aking pananahimik ay isang tanda ng aking pagkadismaya at awa sa isang taong may depekto. Sa pagkatao, tiningnan ni Ricardo si Paolo ng malamig at nagpatuloy. Tama. Sa iyong plano, itinuring mong walang halaga ang commercial district na iyon. Ngunit, hindi mo alam kung sino ang pinakamalaking investor ng proyektong iyon at ang tunay na may-ari ng lupang iyon. Ha? Ang lupang iyon ay pag-aari ng aming Saavedra Group. Binasa ko ang iyong malupit na plano at nagpasya akong personal na bisitahin ang lugar para makita ang sinasabi mong basura. Sa isang maliit na garden shop, hindi si Paolo ang napasinghap, kundi ako. Maliit na garden shop. Iyon ang mismong flower shop, kung saan ako nagtrabaho, para may makain araw-araw matapos akong palayasin. Nang bumisita ako sa flower shop na iyon, may isang babae sa isang sulok na masipag na nagdidilig ng isang halos patay na rosas na hindi na maibebenta. At iyon ang asawa mong pinalayas mo sa inyong bahay. Si Amelia. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Ang babaeng itinuring mong walang kwenta at pinalayas ay nagsumikap na mabuhay sa isang maliit na flower shop na gusto mong gawing patag. Naantig ako sa kanyang maruming mga kamay na may taglay na dignidad at kabaitan na hindi nawawala. Ang malalim at mainit na boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa lounge dahil sa iyong arogante at malupit na redevelopment plan. Nakilala ko si Amelia, ang iyong plano na naagawin ang lupa sa akin at ang pagpapalayas mo sa iyong asawa. Ang naging daan para mahanap ko ang aking kaligayahan. Napatulala si Paolo. Ang kanyang mga ginawa na akala niya ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan ay siya palang naging daan para magkakilala ang isang makapangyarihang tao at ang babaeng kanyang minamaliit. Hindi. Imposible. Isang nagkataon lang yan. Nagngangalit si Paolo sa sahig dahil sa galit at kahihiyan. Ano ngayon? Hindi ba't ako pa ang dapat mong pasalamatan? Dahil iniwan ko ang hamak na matandang to. Nakilala mo siya. Isa pa rin siyang basura na hindi mabubuhay nang wala ako. Hanggang sa huli, hindi niya pa rin inaamin ang kanyang pagkakamali at patuloy akong iniinsulto. Pati si Tony at ang kanyang mga tauhan ay napailing na lang. Ngunit si Ricardo ay hindi natinag. Sa halip, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Nagkataon? Pasalamatan? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan, Mr. Paolo. Ha? Ang 7 taon, mula nang makilala ko si Amelia, hanggang ngayon, ang katotohanang hindi nabunyag ang iyong pagnanakaw. Ang biglaang pagka-promote mo sa isang malaking proyekto at ang pag-aayos ng isang mahalagang deal sa presidente ng Luminous, si Amelia. Sa hotel na ito ngayon,
Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Paulo at bumulong sa kanyang tenga. Sa tingin mo ba, lahat ng yan ay nagkataon lang nang maintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ang mukha ni Paulo ay napuno ng hindi maarok na takot at desperasyon at pinagpawisan siya ng husto. Hindi nagkataon. Sinasabi mong, planado ang lahat? Sa malamig na bulong ni Ricardo, nanginginig si Paulo sa sahig. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Dahan-dahang lumayo si Ricardo kay Paulo. Bumalik sa aking tabi at marahang inakbayan ako. Isa kang napakatangang tao. Ang Global Edge, kung saan ka nagtatrabaho, ay nasa ilalim ng aming Saavedra Group. Sa tingin mo ba, ang isang hamak na manager ay makakapagnakaw ng milyon-milyong piso at hindi mapapansin sa loob ng 7 taon? Hindi lang si Paulo, kundi lahat ng nasa lounge ay napasinghap. Tiningnan ni Paulo si Mr. Ocampo. President, alam niyo rin ba? Ang pagnanakaw ko. Napapikit si Mr. Ocampo at tiningnan si Paulo ng malamig. Oo, alam ko, 3 taon na ang nakalipas. Sa isang internal audit, nabunyag na ang iyong mga iligal na transaksyon. Dapat sana kitang tanggalin noon at isumbong sa pulis. Ano? Bakit hindi? Ako ang pumigil sa kanya. Mahinahon. Ngunit may autoridad na sabi ni Ricardo. Nang malaman ko mula kay Mr. Ocampo, sinabi ko sa kanya na hayaan ka lang. Bigyan ka ng mas malaking kapangyarihan at mas malaking budget. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Bakit? Bakit niyo ako sinadyang i-promote? Simple lang. Sabi ni Ricardo, na walang bahid ng anumang emosyon. Kung tinanggal kita noon, makakahanap ka lang ng ibang maliit na kumpanya at mabubuhay na parang isang ipis. Masyadong magaan na parusa iyon para sa isang lalaking tumawag sa aking minamahal na basura at nagdulot sa kanya ng impyerno. Isang galit na apoy ang nag-aalab sa mga mata ni Ricardo. Alam mo ba kung kailan pinakadesperado ang isang tao? Kapag bigla siyang ibinagsak mula sa tuktok. Na akala niya ay narating niya sa sarili niyang kakayahan. Ibig sabihin, ang lahat ng tagumpay na inakala ni Paulo na nakamit niya sa loob ng 7 taon ay isang malaking bitag lang na inihanda ni Ricardo para ibagsak siya mula sa pinakamataas. Parang isang baboy na pinataba bago katayin. 7 taon na pinalaki ni Ricardo ang kayabangan at utang ni Paulo hanggang sa sukdulan. Hindi totoo yan. Hinawakan ni Paulo ang kanyang ulo at sumigaw na parang isang hayop. Nang malaman niyang ang lahat ng kanyang tagumpay ay isang malaking palabas lang, gumuho ang kanyang maliit na pride, at sa sobrang galit tiningnan niya ako at nagsimulang magsalita ng masasamang bagay. Hindi ako naniniwala. Baliw ka ba, Chairman Saavedra? Dahil lang sa isang kulubot at baog na babae. 7 taon mo akong pinagplanuhan? Isa lang siyang basura na hindi mabubuhay nang wala ako. Huwag kang magmayabang dahil lang dinampot mo ang tinapon ko. Imposibleng may ganyang halaga ang isang hamak na matandang to. Lahat ng nasa lounge ay napangiwi sa kanyang mga bastos na salita. Pati si Tony at ang kanyang mga tauhan ay napabulong. Grabe, basura talaga. Ngunit habang sinasabi niya ang lahat ng iyon, hindi ako nagsalita at hindi nagbago ang aking ekspresyon. Ang nasa loob ko ay isang malamig na katahimikan. 7 taon na ang nakalipas. Tiyak na umiyak na ako kung tinawag niya akong baog. Ngunit ngayon, ang kanyang mga salita ay wala ng epekto sa akin. Ang aking pananahimik ang nagpapawalang bisa sa kanyang mga sigaw. Habang lalo siyang sumisigaw, lalo lang lumalabas ang katotohanang ako ang nasa itaas at siya ang nasa ibaba. Hoy, Amelia! Magsalita ka! Dahil ba may kasalanan ka kaya hindi ka makasagot? Sa desperadong sigaw ni Paulo, ngumisi si Ricardo. Paolo, tapos na ang iyong mga sigaw. May 50 milyong danyos ka sa kumpanya at 30 milyong utang sa loan shark. Isang kabuuang 80 milyon. Imposibleng mabayaran mo iyan. Ngayong wala ka ng trabaho. Nang marinig ang mga numero, muling nanginig si Paulo. Hika, hindi pa tapos ang buhay ko. Desperadong nag-isip si Paulo at sumigaw. Mayroon akong 100 milyong pisong luxury condo sa BGC.
Kung ibebenta ko yun, mababayaran ko ang mga utang ko. At ang bago kong asawa ay isang bata at magandang modelo. Mas may halaga siya kaysa kay Amelia. Mayaman din ang pamilya niya. Makakabangon pa ako. Ang kanyang pag-asa sa kanyang bagong asawa at ari-arian. Ngunit nang marinig iyon, tiningnan siya ni Miss Reyes na may awa at kinuha ang kanyang tablet. Mr. Paolo, mukhang wala ka talagang alam. Ha? Dahan-dahang kumuha si Ricardo ng isang bagong dokumento mula sa kanyang bulsa. Mr. Paolo, binanggit mo ang iyong kondo sa BGC at ang iyong bagong asawa. Sige, ito na ang huling sorpresa. Nang ihagis ni Ricardo ang dokumento sa harap ni Paolo, ang hangin sa lounge ay naging mas matindi. Ito ang katotohanang dudurog sa iyong maliit na utak. Nang makita ang inihagis na dokumento, halos lumuwa ang mga mata ni Paolo. Ang mga papel na inihagis sa sahig. Nang kunin ito ni Paolo, nanginginig ang kanyang mga kamay na parang nilalamig. Ang unang dokumento ay isang titulo ng lupa. At ang pangalawa ay isang divorce paper na may kulay berdeng border. Ano to? Ang may-ari ng aking kondo sa BGC ay Luminous Corporation? Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Tama. Ang 100 milyong pisong kondo na ipinagmamalaki mo ay binili na kahapon ng kumpanya ni Amelia. Ang Luminous. Ang walang awang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa lounge. Hindi! Imposible! Nakapangalan sa asawa ko ang kondo na yon. Hindi niya yon pwedeng ibenta. Nang basta-basta. Tama po, malamig na sabi ni Miss Reyes. Kaya't binili namin ito ng direkta mula sa inyong asawa. Ang nakapangalan sa titulo. Sa sinabi niya, tulala si Paolo at halos tumulo na ang kanyang laway. Binenta ng asawa ko? Imposible! Bakit niya gagawin yon? Mr. Paolo, para maiwasan ang internal audit, ipinangalan mo sa iyong asawa ang kondo na binili mo gamit ang perang ninakaw mo. Iyon ang iyong naging katapusan. Tiningnan ni Ricardo si Paolo na parang isang payaso. Nalaman ng iyong asawa na lumalala na ang iyong problema sa pera at umutang ka na sa isang loan shark. Isang matalinong babae. Bago ka pa man tuluyang malubog sa utang, naghanda na siyang tumakas sa pamamagitan ng pagbebenta ng kondo na nakapangalan sa kanya. At doon, nag-alok ang Luminous ng presyong mas mataas ng kaunti sa market value. Imposibleng hindi niya ito tanggapin. Hindi totoo yan! Hinila ni Paolo ang kanyang buhok at sumigaw na parang isang baliw. Hindi totoo yan. Hindi ako iiwan ni Erica. Bata siya at maganda at mahal na mahal niya ako. Iba siya kay Amelia na matanda at walang kuwenta. Siya ang aking status symbol. Mas may halaga siya kaysa sa hamak na matandang to. Kahit sa bingit na ng pagkawala ng lahat, patuloy pa rin niya akong ikinukumpara at minamaliit para lang protektahan ang kanyang sarili. Para sa kanya, ang mga babae ay mga tropeyo lang na nagpapalaki ng kanyang ego. Tahimik ko lang siyang pinanood, hindi ako nagsalita. Hindi nagbago ang aking ekspresyon. Ang aking pananahimik ay patunay na ang kanyang mga salita ay wala ng epekto sa akin. Kahit anong sabihin niya, hindi na ako masasaktan. Habang lalo siyang sumisigaw, lalo lang siyang nagmumukhang basura sa mata ng lahat. Hindi ako naniniwala. Peke lang ang mga papel na to. Tama. Tatawagan ko si Erica. Imposibleng iwan niya ako. Nanginginig na kinuha ni Paolo ang kanyang smartphone at nagdial. Ngunit, the number you have dialed is not in service. Ang malamig na boses mula sa telepono ang dumurog sa huling pag-asa ni Paolo. Wala na pong pag-asa, Mr. Paolo. Ang inyong asawa, o dating asawa, ay umalis na ng bansa kagabi. Dala ang 100 milyong piso mula sa pagbebenta ng kondo at ang divorce paper na pinirmahan ninyo. Ito ang huling patama mula kay Miss Reyes. At ito po ang voice message na ipinadala niya sa aming kumpanya kaninang umaga. Pinindot ni Miss Reyes ang play button sa kanyang tablet. At isang matinis ngunit malamig na boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa lounge. Hello? Luminous? Nakuha ko na po ang bayad para sa kondo. Salamat po. Si Paolo. Yung matandang yon, mayabang lang pero wala namang pera.
May utang pa yata sa loan shark. Sakto, gusto ko na rin siyang iwan. Pinakasalan ko lang naman siya dahil sa pera. Sayang lang ang oras ko. Magbabakasyon ako sa Hawaii. Pakisabi na lang sa basurang yun. Good luck. Nang matapos ang voice message, natahimik ang buong lounge. Ako. Basura? Nanginginig na sabi ni Paulo. Ang babaeng akala niya ay bata at may halaga, ay itinuring lang siyang isang ATM. At sa huli, tinawag na basura. Ang mga salitang binitiwan niya sa akin 7 taon na. Ang nakalipas ay bumalik sa kanya. Ha? Ha? Nagsimulang tumawa si Paulo. Na parang isang baliw. Nawala ang kanyang trabaho, ang kanyang bahay, ang kanyang bata, at magandang asawa. Ang natira na lang ay isang 80 milyong pisong utang na imposibleng mabayaran at ang mga loan shark na nasa kanyang harapan. Sige, tapos na ang palabas. Oras na para magbayad, Mr. Paulo. Ngumisi si Tony at hinawakan ang leeg ni Paulo. Ayoko! Papatayin nila ako! Amelia! Amelia! Umiiyak at sumisigaw si Paulo habang nakabitin sa ere. Nang makita siyang nahulog sa pinakamababang punto. Napapikit ako. Tapos na ang aking 7 taong bangungot. Ngunit, taka, Tony, wag mo muna siyang dalhin. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo sa lounge. Nagulat ako at napamulat. Wala nang pwedeng kunin sa kanya. Si Paulo naman, na umiiyak, ay sumigaw. Mayroon pa ba? Tiningnan siya ni Ricardo na may isang hindi kapani-paniwalang kalmado at maawaing ngiti. Oo, may isa pa akong gustong ipakita sa'yo. Isang maliit na regalo mula sa amin ni Amelia at kasabay noon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng VIP elevator sa likod ng lounge. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng VIP elevator at isang matandang mag-asawa ang lumabas. Nakasuot sila ng mamahaling damit, ngunit tila hindi bagay sa kanila. Nay, nakahawak pa rin sa leeg ni Tony. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ang hindi inaasahang mga tao na dumating ay ang kanyang mga magulang, na 7 taon na ang nakalipas, ay itinuring akong isang katulong. Paolo, anong gulo to? Gulat na tanong ng kanyang ina. Si Mrs. Cruz, nang makita ang kanyang anak na nakahandusay sa sahig, napangiwi siya, at nang mapansin ako sa tabi, biglang naging pangit ang kanyang mukha. Amelia! Ikaw si Amelia, di ba? Sumigaw siya. Anong ginagawa ng isang pobreng tulad mo sa isang marangyang hotel na to? Siguro sinusundan mo pa rin ang anak kong si Paulo. Isang baog at walang kuwentang basura na tulad mo. Dapat matagal ka nang namatay. Ang kanyang ama, si Mr. Cruz, ay sumigaw din. Tama. Huwag kang lumapit sa anak naming elite. Siguro gusto mo na namang humingi ng pera, magnanakaw. Isinisi nila sa akin ang kasalanan ng kanilang anak at pinalayas ako noon. Ang kanilang mga bastos na salita ay ikinagulat pati ni Tony. Ngunit habang sinasabi nila ang lahat ng iyon, hindi ako gumalaw at hindi nagbago ang aking ekspresyon. Napakakalma ko. 7 taon na ang nakalipas. Tiyak na nanginig na ako sa takot at humingi ng tawad. Dahil noon, ang pagtanggi nila sa akin ay parang katapusan na ng mundo. Ngunit ngayon, ang kanilang mga sigaw ay parang mga ingay lang ng aso. Ang aking pananahimik ay patunay na wala na silang halaga sa aking buhay. Nang mapansin ang aking kalmadong reaksyon, lalong nagalit ang kanyang ina. Anong tingin yan? Paolo, palayasin mo na yung basurang yan. Hindi ba't inimbitahan mo kami sa isang suite sa hotel na to para ipagdiwang ang malaki mong deal? Sa sinabi niya, napasinghap si Paolo at nanginig ang kanyang buong katawan. Mukhang wala po kayong alam. Mahinahon na nagsalita si Ricardo. Sino ka? Tanong ng kanyang ama. Ako po si Saavedra. Hindi po si Paulo ang nag-imbita sa inyo rito. Ako po. Gusto ko pong masaksihan ninyo ang pinakamahalagang araw sa buhay ng inyong anak. Inilahad ni Ricardo ang isang dokumento na kinuha niya mula kay Miss Reyes sa kanyang mga magulang. Ano to? Ang 30 milyong pisong utang ni Paulo mula sa kumpanya ni Tony. Sa ibaba,
Nakasulat ang pangalan at address ninyo bilang garantor at collateral. Nang makita ang dokumento, biglang namutla ang mukha ng kanyang mga magulang. Ano? Ang bahay at lupa natin. Collateral? At tayo ang garantor? Imposible. Hindi kami pumirma sa anumang dokumento. Sa gulat ng kanyang mga magulang, ngumisi si Tony. Naku, may selyo po ng notaryo at pirmado. May kasama pa pong kopya ng mga valid ID ninyo. Mr. Paulo, hindi kaya kinuha mo ang mga dokumento ng magulang mo nang umuwi ka sa inyo para makautang sa amin ng 30 milyon? Hinawakan ni Paulo ang kanyang mukha at nanginig sa sahig. Iyon ang sagot. Ginamit ni Paulo ang ari-arian ng kanyang mga magulang para pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Paulo, anong ginawa mo? Ginamit mo ang bahay natin bilang collateral? Sigaw ng kanyang ama. Hindi. Tay, babayaran ko rin sana agad. Dapat makukuha ko ang 100 milyong deal ngayon. Umiiyak na nagmakaawa si Paulo sa kanyang mga magulang. Tay, Nay, tulungan niyo ako. Tinanggal ako sa trabaho. At may 50 milyong danyos pa akong babayaran. Ibenta niyo ang bahay para mabayaran ang utang ko. Ako ang paborito niyong anak. 'Di ba? Ang lalaking kanina lang ay tinatawag na parasitiko ang kanyang mga magulang, ay ngayoy nagmamakaawa na ibenta nila ang kanilang bahay para iligtas siya. Manahimik ka! Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Paulo mula sa kanyang ama. Bakit namin ibebenta ang bahay? Para lang sa isang kriminal na tulad mo. Hindi namin alam ang utang na yan. Hindi yan valid. Sa kasamaang palad, valid po ang utang. Dahil kumpleto ang mga dokumento, malamig na sabi ni Ricardo. Kung hindi ninyo babayaran ang 30 milyong utang, bukas na bukas din kukunin ang inyong bahay. Hindi. Ayoko. Umiyak ang kanyang ina. Nang malaman niyang ang kanyang paboritong anak ang magiging dahilan ng kanilang paghihirap, paulit-ulit niyang sinuntok ang likod ni Paolo. Kasalanan mo to. Nay, masakit. Biktima lang ako. Ang pamilyang kanina lang ay nagtutulungan, ay ngayoy nagsisisihan na. Tahimik ko lang silang pinanood. Nang malamig, tapos na ang lahat para kay Paolo. Ngunit may isang malamig na kislap pa sa mga mata ni Ricardo. Mr. Paulo, tapos na ang regalo ko sa'yo, pero may isa ka pang dapat gawin. Sa boses ni Ricardo, tumigil sa pag-aaway si Paulo at ang kanyang mga magulang. Ang huling dapat gawin? Nanginginig na tiningnan ni Paulo si Ricardo. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Paulo at sinabing, Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan at pang-iinsulto sa aking asawa. Sa sinabi niya, namula sa galit ang mukha ni Paulo. Lumuhod? Ako? Kay Amelia? Kahit sa bingit na ng pagkawala ng lahat, nanatili pa rin ang kanyang maliit na pride. Huwag kang magpatawa. Bakit ako luluhod sa isang hamak na basura? Isa akong elite. Hinding-hindi ako luluhod sa isang matandang to. Ngunit ang dumurog sa kanyang huling pag-asa ay ang kanyang sariling mga magulang. Teka lang, biglang napansin ng kanyang ina ang isang bagay. Tiningnan niya kami ni Ricardo. Ikaw ang presidente ng Luminous. At asawa ka ng chairman ng Saavedra Group? Tama po. Malamig na sagot ni Miss Reyes. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ng kanyang mga magulang. Ang mga taong kanina lang ay tinatawag akong basura ay biglang ngumiti at lumapit sa akin. Amelia. Iha, parang tunay na anak na ang turing namin sa'yo. Napakagaling mo na ngayon. Naiiyak kami sa tuwa. Tama, Amelia. Kung asawa ka ng chairman, barya lang sa'yo ang 30 milyon. Dahil sa ating pinagsamahan, tulungan mo naman kaming bayaran ang utang ni Paulo. Anong kapal ng mukha? Nang malaman ang utang ng kanilang anak, bigla silang bumaliktad para iligtas ang kanilang sarili. Tiningnan ko lang sila ng malamig. Ang aking pananahimik, ang pinakamalinaw na sagot na hindi ko sila tutulungan. Nang mapansin ang aking pananahimik, gumawa sila ng isang hindi inaasahang bagay. Hoy! Paolo!
Anong tinatayo-tayo mo dyan? Lumuhod ka na kay Amelia at humingi ng tawad. Tama. Kasalanan mo lahat to. Humingi ka ng tawad. Tinulak ng kanyang mga magulang si Paulo at pilit na pinayuko. Aray! Tay! Nay! Pinapaluhod niyo ako sa babaeng to! Manahimik ka! Ayaw naming mawala ang bahay namin. Lumuhod ka! Pati ang mga tauhan ni Tony ay tumulong na puwersahang paluhurin si Paulo sa sahig. Isang malakas na kalabog ang narinig nang sumayad ang noo ni Paulo sa sahig. Hawak ng kanyang mga magulang at ng mga loan shark. Napilitan siyang lumuhod. Ang pinakamasakit na kahihiyan sa kanyang buhay. Humingi ka ng tawad. Habang nakayapak sa ulo, nagsimulang umiyak si Paulo na parang isang bata. Amelia, patawad. Nagkamali ako. Ako ang basura. Hindi ikaw. Kaya pakiusap. Tulungan mo ako. Ang mayabang na mukha niya. 7 taon na ang nakalipas. Ang natira na lang ay isang kaawa-awang lalaki na nagmamakaawa sa paanan ng babaeng kanyang minamaliit. Mr. Paolo. Mahinahon kong sabi. Amelia, papatawarin mo na ba ako? Babayaran mo ba ang utang ko? Tiningnan ko siya ng diretso at sinabi ang huling salita. Ang tinapon mo, 7 taon na ang nakalipas, ay hindi basura. Ito ay ang iyong sariling kinabukasan. Ha? Sinabi mo kanina na ikaw ang basura. At ako, hindi ako dumadampot ng basura sa daan. Paalam Mr. Paulo. Habang buhay. Iyon ang sandaling tuluyan ko na siyang inalis sa aking buhay. Amelia! Sumigaw si Paulo sa desperasyon. Oras na! Sisingilin ka na namin Mr. Paolo. Ngumisi si Tony at kinaladkad si Paulo palabas. Ayoko! Bitawan niyo ako! Tay, Nay, Amelia. Ang kanyang mga sigaw ay nawala sa likod ng pinto. Ang kanyang mga magulang naman ay umiiyak sa sahig. Sila rin ay mahuhulog sa isang malalim na impyerno dahil sa utang ng kanilang anak. Tapos na ang lahat sa lounge. Muling umalingaw-ngaw ang mahinahon at eleganteng musikang klasikal. Matapos ang bagyo, marahang inakbayan ako ni Ricardo na may pinakamainit na ngiti sa kanyang mga labi nang mawala na ang mga sigaw at ang kanyang mga magulang ay pinalabas na ng mga security guard. Bumalik ang katahimikan sa lounge. Ang madilim na bagyo sa aking buhay ay tuluyan ng lumipas. Amelia, natakot ka ba? Okay na ang lahat. Magaling ang ginawa mo. Ang malaki at mainit na kamay ni Ricardo ay marahang humaplos sa aking nanginginig na balikat. Sa kanyang mga salita at init, biglang bumuhos ang aking mga luha. Ricardo. Ako. Sinubukan kong magpasalamat. Ngunit hindi ko masabi. Yumakap na lang ako sa kanyang dibdib. Hindi ito ang pananahimik ng takot at pagsuko na ipinaramdam sa akin ni Paulo. Ito ay ang pananahimik ng malalim na ginhawa at pasasalamat. Palaging sinasabi sa akin ni Paulo na wala akong kuwenta. Isang basura. Isang depektong produkto. Araw-araw kong naririnig ang mga iyon. At sa loob ng 7 taon, naniwala akong wala akong halaga. Habang umiiyak ako, marahan niyang hinaplos ang aking likod. Amelia, marahan niyang pinunasan ang aking mga luha at ngumiti. Hindi ka basura. Isa kang napakaganda at marangal na babae. Parang isang lotus na namumukadkad sa gitna ng putik. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Hindi ka nawalan ng kabaitan. Kaya't nahulog ang loob ko sa'yo. Ang kanyang mga salita ay parang isang mainit na ulan na nagpapagaling sa aking puso. Oo nga pala. May gusto akong ipakita sa'yo, Miss Reyes. Sa senyas ni Ricardo, lumapit si Miss Reyes kasama ang manager ng hotel. May dala ang manager na isang magandang glass dome na may takip na velvet. Chairman, Mrs. Amelia, pasensya na po sa gulo kanina. Ito po ang ipinagkatiwala ninyo sa amin. Handa na po ito para sa inyong kasal sa susunod na buwan. Nang alisin ng manager ang takip, napasinghap ako. Sa loob ng glass dome, mayroong isang perpektong na preserba at magandang pulang rosas na namumukadkad. Ito,
Hindi kaya? Oo. Iyan ang halos patay na rosas, mula sa maliit na garden shop 7 taon na ang nakalipas. Ang rosas na inalagaan mo ng buong puso. Ngumiti si Ricardo. Mula nang ibigay mo sa akin, ipinreserba ko ito sa isang eksperto. At pinangarap kong muli itong mamukadkad. Nang napakaganda sa iyong tabi. Isang nakakagulat na katotohanan. Ang halos patay na rosas na inalagaan ko sa pinakamababang punto ng aking buhay ay naging isang napakagandang hiyas matapos ang 7 taon. Ito ay sumisimbolo sa aking buhay. Na minsan ay itinapon na parang basura. Ngunit ngayon ay nakahanap ng tunay na kaligayahan. Kahit ang isang halos patay na bulaklak, kung bibigyan ng tamang pagmamahal at tubig, ay mamumukadkad ng napakaganda. Ganoon din ang mga tao. Amelia, sa buong buhay mo, ibubuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal para palagi kang mamukadkad. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Opo, Ricardo. Maraming salamat. Tiningnan ko ang pulang rosas. At si Ricardo. At umiyak na may ngiti. Wala nang takot sa nakaraan. Mayroon na akong taong kumikilala sa aking tunay na halaga. At nagmamahal sa akin ng buong puso. Mula sa malaking bintana ng hotel, pumasok ang mainit na sinag ng araw. Ang liwanag na ito ay parang isang pagpapala sa aking bagong buhay, na minsan ay nawalan na ng pag-asa.